TRMM. Nagpapatrol, Loreme Andong. Dismayado ang iba't ibang civil society organization sa Mindanao sa naging desisyon ng Supreme Court noong nakaraang linggo matapos itong magpalabas ng temporary restraining order na magpapatigil sa pagpapatupad ng Republic Act 10153 o ang pagsasabay ng eleksyon sa ARMM sa 2013 elections at pagtatalaga ng officers in charge sa rehiyon. Ayon kay Bangsamoro Center for Justice Executive Director Abdul Basit Benito, nagulat sila sa naging desisyon ng Korte Suprema kung saan ginagawa pa ang pagsasala sa mga aplikante at inomina para sa OIC Governor, Vice Governor at Assemblyman position sa ARMM. The issuance of the TRO surprised us and many residents in the ARMM who are hoping for a genuine reforms in the region. Alam mo kasi ang TRO was issued came as a surprise to our people at a time when all political processes are already put to work, such as the notice of the public, yung submission of intent, and nomination, and evaluation, and screening of the credential in addition to the public forum. Kung ipagpipilitan umano kasi ng mga nagpetisyon sa Korte Suprema na labas sa konstitusyon ang ginawang pagpapaliban ng armed elections at pagdesisyon ng Korte na ituloy ang halalan sa rehiyon, kasiguraduhan ba ito na maisusulong at makakamit ang hinahangad na reforma sa ARMM? Isa umano kasi sa dahilan ng pagpapaliban ng eleksyon sa rehiyon ay upang mabago ang bulok ng sistema ng eleksyon. Sa tingin natin, kung ganito pa rin yung sistema ng eleksyon, ang mananalo ay yun pa rin kayang bumili ng boto, kayang mandaya, kayang baguhin yung resulta ng eleksyon. So, ito ay malaking frustration sa atin actually. Bunsod nito umaapila ang civil society group sa Korte Suprema na baguhin ang naging desisyon at isaalang-alang ang mga posibleng epekto ng pagpapatuloy ng eleksyon sa ARMM tulad na lamang ng awayan sa politika. We are also appeal to the Supreme Court to reverse its decision and consider the lifting of the temporary restraining order so that genuine reforms in the region will be given a chance. Lorime Andong, patrol ng Pilipino sa Central Mindanao. Nangangamba ang Bangsamoro Center for Justice sa posibilidad na magpalabas ng temporary restraining order ng Korte Suprema kung sakaling humantong na sa kasunduan ng gobyerno at MILF tulad kumano ng ginawa ng Korte sa Bungwa IT at sa Republic Act 10153. Nagpabalik, Lorime Andong. Hindi lamang daw reforma sa ARMM ang apektado ng pagpapalabas ng temporary restraining order kung saan posibleng maituloy ang eleksyon sa rehiyon, kundi apektado rin umano nito ang GPH-MILF peace talks. Bunsod ng pagpapalabas ng Supreme Court ng TRO kaugnay sa pagpapatupad ng Republic Act 10153, ang batas na magsasabay sa eleksyon sa ARMM sa 2013 national and local elections at pagtatalaga ng mga OIC sa ARMM, nababahala tuloy ang mga civil society organizations sa posibilidad na magpalabas rin ng TRO ang Korte Suprema kung sakaling magkakaroon na ng pinal na kasunduan ng gobyerno at MILF. Dahil pagka ganito yung mangyayari, wala talagang mangyaring kasunduan kasi anytime pwedeng i-TRO ng Supreme Court kahit sa tingin ng executive na tama naman yung kanyang ginagawa. So, parang nagiging hopeless na yung ating mga kababayan na ma-attend natin yung peace agreement within this process kasi nga yung constitution parati yung binabalandra. Naranasan naman kasi ito ng mga Bangsamoro tulad na lamang ng pagbasura ng Korte Suprema sa Memorandum on Agreement on Ancestral Domain noong 2008 kaya hindi natuloy ang pirmahan. Tanong ni Benito, ano na naman raw ang susunod na gagawin ng Korte Suprema matapos itong questionin ang Republic Act 10153? Dapat umanong madepensahan ng ehekutibo ang layunin kung bakit ipinagpaliban ang halalan sa ARMM. Ngayon, ang susunod nito, baka mayroong mapagkasunduan ng gobyerno at saka MILF, baka i-TRO na naman ito ng Supreme Court. Ang tingin ko dito, dapat talaga manindigan ng executive. Pag hindi ito i-depensa ng executive, may mga haka-haka kasi, may mga opinion na
ang layunin ng pag-postpone sa RMMA ay para i-offer sa MILF. Ngayon, tinanggihan siya ng MILF, hindi niya tinanggap. So, ang worry ng mga karamihan, dahil hindi tinanggap ng MILF, kaya hindi na lang siya ididepensa ng Malacanang. So, dapat hindi ganun ang nangyayari. Otherwise, nagagamit lang yung civil society organization. Lori Mayandong, patrol ng Pilipino sa Central Mindanao. Sa ibang dako naman, mahalaga umano ang magiging papel ng komunidad sa pagpapanatili ng katahimikan sa lungsod. Ayon sa MPLT 7, ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon sa PNP at ESP